Walong free agent, maagang na-link agad sa Lakers. Bucks, gustong makuha si Jaylen Brown at 3 first-round picks kapalit si Giannis. Maaga pa sa off-season, ngunit inaasahang magiging aktibo ang Lakers dahil sa kanilang salary cap flexibility at sa kagustuhan ni Luka Doncic na mapalakas ang roster. Bagamat may mga usap-usapan tungkol sa mga restricted free agents tulad ni Walker Kessler, Jalen Duren at Peyton Watson, mababa ang posibilidad na makuha sila ng Lakers ngayong summer. Mas nakatuon ngayon ang atensyon sa mga unrestricted free agents na binanggit ni Dave McMenamin. Kabilang sa mga potensyal na target ang mga veteranong players na may iba't ibang kakayahan mula sa combo guards at scoring wings hanggang sa defensive centers at mga big men na may outside shooting. Dahil unrestricted free agents ang mga ito, mas madali silang mapirmahan ng Lakers. Ipinapakita rin ng malawak na hanay ng mga target na naghahanap ang team ng iba't ibang paraan upang palakasin ang kanilang lineup para sa susunod na season. Maaaring maging magandang dagdag si Tobias Harris sa Lakers dahil sa kanyang karanasan, pagiging maaasahang scorer at husay sa catch and shoot. Gayunpaman, ang inaasahang sahod na 18 to 20 million kada taon ay maaaring hindi praktikal para sa Lakers, lalo na kung nais nilang muling pirmahan si Rui Hachimura. Samantala, si Norman Powell ay isa sa mga pinaka-in-demand na free agent matapos ang malakas na performance at unang All-Star selection niya. Ang kanyang scoring at shooting ay babagay sa laro ni Doncic, ngunit malamang nahihingi siya ng malaking kontrata. Dahil nakatuon din ang Lakers sa pag-aayos ng kontrata ni Austin Reeves na may katulad na papel sa team, maaaring hindi na nila unahin ang pagkuha kay Powell. Anthony Simons, isang mahusay na scorer na napatunayang kayang magbigay ng malaking puntos mula sa bench. Ang kontratang nasa humigit kumulang 20 million kada taon ay itinuturing na makatwiran, kaya maaari siyang maging magandang karagdagan para sa Lakers. Mitchell Robinson, isa sa pinakamahusay na depensibong sentro sa NBA. Mahusay sa rebounding at shot blocking at akma sa pangangailangan ng Lakers sa sentro. Gayunpaman, mahirap siyang makuha at maaaring humingi ng 20 to 22 million kada taon. Coby White, napatunayang epektibong scorer mula sa bench, ngunit ang inaasahang kontratang halos 30 million kada taon ay maaaring masyadong mahal para sa Lakers. Quentin Grimes, naging free agent matapos tanggapin ang qualifying offer noong nakaraang taon. Interesado na sa kanya ang Lakers noon, ngunit maaaring maging mahal din siya para sa limitadong papel na maibibigay sa kanya. Dean Wade, mahalaga ang kanyang 3-point shooting at kakayahang magbigay ng spacing. Dahil mas abot kaya ang kanyang presyo, maaari siyang maging practical na option upang palalimin ang bench. Landry Shamet, kilala sa perimeter shooting at maaaring makuha sa mas mababang halaga, 7 to 9 million kada taon. Gayunman, may posibilidad na manatili siya sa kanyang kasalukuyang team. Sa lahat ng nabanggit na unrestricted free agents, lumilitaw na sina Robinson, Simons at Dean Wade ang ilan sa pinakamainam na target para sa Lakers sa darating na off-season. Ang kanilang kakayahan at karanasan ay maaaring magbigay ng mahalagang kontribusyon sa team, lalo na sa pagpapalakas ng depensa, opensa at lalim ng roster, habang patuloy na hinihiling ni Doncic ang pagpapalakas ng roster upang maging mas kompetitibo ang team. Inaasahang magiging abala ang Los Angeles sa paghahanap at pagkuha ng mga players na makatutulong sa kanilang hangaring makabalik sa tuktok ng liga. Kung matagumpay silang makakakuha ng ilan sa mga nabanggit na players, mas lalaki ang kanilang tsansa na makipagsabayan sa pinakamalalakas na team at muling maghabol ng kampyonato sa susunod na season. Sa kabilang balita, lumilinaw na ang hinihinging kapalit para kay Giannis Antetokounmpo at napakalaki nito. Ayon kay Sam Amick ng The Athletic, malawakang inaasahan na hihingi ang Milwaukee Bucks ng higit pa kaysa kay Jaylen Brown lamang kung seryosong hahabulin ng Boston Celtics ang isang malaking trade para sa 2-time MVP. Ang paniniwala sa paligid ng liga ay nais ng Milwaukee si Brown kasama ang hanggang 3 future first-round draft picks kapalit ni Antetokounmpo. Mula sa pananaw ng Milwaukee, lubos na makatuwiran ang paninindigang ito. Hindi basta ordinaryong superstar si Giannis. Isa siya sa pinakamahuhusay na player ng kanyang henerasyon, former champion sa NBA, 2-time MVP, Defensive Player of the Year,
at patuloy na naglalaro sa pinakamataas na antas sa kabila ng mga paghihirap ng Bucks. Kahit sa nakakadismayang 32-50 season ng Milwaukee na nagtapos nang hindi sila nakapasok sa playoffs, nanatiling dominante si Antetokounmpo. Nagtala siya ng average na 27.6 points, 9.8 rebounds, 5.4 assists at 0.9 steals kada laro habang may kahanga-hangang 62.4% field goal percentage. Bihirang maging available sa trade ang mga player na tulad niya. Kaya naman may kakayahan ang Milwaukee na humingi ng napakalaking kapalit. Ayon sa mga ulat, gugustuhin sana ng Celtics ang simpleng 1-for-1 swap na sangkot sina Brown at Antetokounmpo. Ngunit para sa Boston, malamang na hindi sapat iyon upang maisakatuparan ang kasunduan. Nanatiling isa si Brown sa pinakamahusay na wing sa liga at galing siya sa isa na namang kahanga-hangang season. Nag-average siya ng 28.7 points, 6.9 rebounds at 5.1 assists habang nag-shoot ng 47.7% mula sa field at 34.7% mula sa 3-point range. Nagtapos din siya sa ika-6 na pwesto sa MVP voting at patuloy na umuunlad bilang scorer at playmaker. Bagamat sapat na ang halaga ni Brown bilang pangunahing piraso sa karamihan ng NBA trades, ibang usapan ang pagkuha kay Giannis na itinuturing na isa sa pinakamahusay na player sa liga. Dahil dito, inaasahang kailangang magbigay ang Celtics ng malaking package na maaaring kabilang si Brown at 3 first-round draft picks. Ayon sa mga executive, handa umano ang Boston na gawin ito kung papayag si Giannis sa pangmatagalang kontrata. May pagdududa rin kung paano titingnan ng Milwaukee si Brown, maaari siyang gawing sentro ng kanilang bagong team o agad na i-trade kapalit ng mas batang player at karagdagang draft assets. Ilang teams tulad ng Portland Trail Blazers, Houston Rockets at Atlanta Hawks ay naiugnay na rin kay Brown sa mga trade rumors. May mga ulat din na hindi siya gaanong interesado na maglaro sa Milwaukee. Dahil dito, posibleng kailanganin ng Bucks ang isang mas komplikadong multi-team trade. Samantala, mula sa pananaw ng Boston, ang paghabol kay Antetokounmpo ay bunga ng kanilang malaking pagkadismaya matapos ang nakakagulat na playoff collapse laban sa Philadelphia Sixers na nagtulak sa organisasyon na isaalang-alang ang mga matitinding pagbabago sa roster. Masakit ipagpalit si Brown. Mas mahirap lalo kung isasama pa ang 3 first-round picks at posibleng iba pang assets. Ngunit binabago ni Giannis ang lahat. Ang totoo, hindi gagawin ng Boston ang hakbang na ito dahil madaling palitan si Brown. Gagawin nila ito dahil si Antetokounmpo ay isa sa iilang player sa NBA na sulit isakripisyo ang halos lahat upang makuha. Kung totoong nais ng Milwaukee si Brown at 3 first-round picks, maaaring kailanganin ng magpasya ang Celtics kung sulit bang bayaran ang isa sa pinakamalalaking trade packages sa makabagong kasaysayan ng NBA kapalit ng pagkuha kay Giannis.